Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, Presidential Assistant for Northern Luzon may koordinasyon sa OCD para sa mga pagsasanay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Kinumpirmaran na Assistant Secretary Ana Carmela Remillo, Presidential Assistant for Northern Luzon, nga dati pa nakikoordinar da iti Office of the Civil Defense para iti may sa programa ang mauawagan ti Agridam. Diriget may nagiti panagsanay no sa dino, ang magipaset ti na magasot at trainers ng runakit karaman dagiti barangay. Kuna na dumalan da iti 5 aldaw a panagsanay dagiti masiknan. Inbadat ni Asik Remillo nga umabot iti 45 training iti 45 lugar apa kayuswatan ti panagsanay. Inayon na anay basar da iti panagsursurda kadagiti lugar ang apektaran ti Bagyo Egay iti Hulyo 2023. Gaganda iti programa ket tapno masanay dagiti masiknan nga agresponde no adda ti dumteng a kalamidad para ti Northern Luzon agraman ngagbalinda apaset ti Nation Building ti Pagilian. Manipod ti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Department of Health, pinuri ang Department of Education La Union sa pagkahirang bilang isang drug-free workplace. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pinadayawan ti Department of Health Ilocos Region, ti Department of Education La Union Schools Division. Gapo iti panakagunod na iti drug-free workplace status, manipod iti Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Kinablawan ni DOH Region 1 Director Paula Paz Sidionco, ti DepEd La Union gapo kadagiti ganwat na, iti pananglaped ken panangkontrol iti panagabuso iti droga. Enruar ti Departamento ti DepEd Order No. 37 Series of 2017, may sa drug-free workplace policy, tapno maitandudo ti panakamantinero tinatalgad ken nasalunat nga aglawlaw ti trabaho iti amin na pagtrabahuan ken pagadalan na anawaya manipod iti panagusar kadagiti illegal a droga ken tapno maksayan dagiti piggad ti salunat ken mataginayon ti kinatalgad dagiti estudyante kastameten iti publiko. Karaman iti polisiya ti mandatory drug testing program para kadagiti opisyal, empleyado, manursuro ken non-teaching personnel ti departamento sigon ti Republic Act 9165 uno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigon kini si Dionco, numaideklara akas drug-free workplace, masigurado ti publiko nga epektibo ken epesyente ti panangipay ti DepEd La Union iti di kalidad a serbisyo. Manipot RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, ng ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 20 bricks na nalambat na mangingisda sa bayan ng Arteche sa Eastern Samar, kumpirmadong cocaine substance. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Kumpirmado nga cocaine substance ang 20 ka bloke nga nasapud hinusa nga para pangisda hagkadagatan han barangay Tangbo, Arteche, Eastern Samar. Kataliwan han forensic examination han PNP na determinar nga ang cocaine inaabutin sobra 21 kilos nga may da DDB value 132.5 million pesos. Subay han report ang cocaine inapukot hinusa nga para pangisda niyan han Marso 8 hininga tuig. May da marka nga ZZZ didahan kada pakete ngan sumalahiton pulis iniin marka hiton Los Zetas usa nga Mexican Criminal Syndicate. Han Domingong adlaw gintagan han PNP pinaagi gen Deputy Regional Director for Administration Police Brigadier General Owen Andarino hin 30,000 pesos nga pahalipay nga nagsiring hi Mayor Roland Boy Verdoni nga iton LGU Arteche mahatagin 50,000 pesos nga dahan para pangisda. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Ben. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. RHU Sogod Southern Leyte nakikiisa sa Women's Month celebration. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Usa si Dr. Isabelita Mato nga naghatag og dakong importansya sa lihok sa mga kalambuan sa mga kababayenhan. Si Dr. Elit Mato, ang Municipal Health Officer sa Sogod RHU, gilang nga usa ka ligdo nga pagkadoktor sa iyang pagkabadji sa profesyon. Si Dr. Mato kinsa nahimong speaker sa buhatan sa Department of Agrarian Reform dinhi sa Sogod atol sa pagsaulog sa Women's Month na mahayag nga ang mga kababayenhan kinahanglang kamao makigbatok sa nanagunang kontra sa kaugalingon ilabi na sa pagtrabaho. Ang kontra sa kaugalingon mao ang depresyon, pagdaog-daog ug kahuyang. Mato ni Dr. Mato, kitang mga kababayenhan ang gilang huwana sa katilingban kinahanglan nga magakigbisog bisan pa sa mga nagkalainayng unos sa kinabuhi nga atong maagian ug atong ipakita nga ang mga badji karon lig-on o makigbisog bisan sa kawadon. Si Dr. Isabelita Mato usa ka ehemplo sa usa ka kalig-on nga huwana karong panahona. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, pagdiriwang ng 2024 International Women's Day. Isinagawa ng TESDA Region 10, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology sa naturang rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Sa pagsaulog sa 2024 International Women's Day, ang TESDA Region 10 nagipanguluhan ni Regional Director Don M. Navarro nakipagtimbayayong sa Bureau of Jail and Management and Penology 10 nga gipanguluhan ni Regional Director Cesar M. Langawin. Nipahigayon sa serbisyo para sa Juana for Women Deprived of Liberty Baguay pa lamang, sulod ka na sa Cagayan de Oro City Jail Dormitory Lumbia, Cagayan de Oro City. Nga gitumong sa paghatag sa bililhong kahanas og serbisyo aron mapalambo ang kaayuhan sa mga pinirisong individual. Ang programa naglangkob sa mga demonstrasyon sa kahanas ug pagbansay sa mga PDLs. Lakip na ang demonstrasyon sa kahanas nga adunay komplementaryong mga produkto ug serbisyo. Kini nga inisyatibo dili lamang makapalambo sa pagbati sa pagkamaugmaon ug tukma apan makatanyag usab sa mga PDL ug higayon nga makatampo sa malungtarong panginabuhian nga nagpasiugda sa alternatibong mga agianan alang sa pag-angkon ug mga kanas ug paghatag gahom sa ekonomiya. Ang TESDA 10 nagpaabot sa ilang pasalamat sa Bureau of Jail and Management and Penology 10 sa ilang walay puas nga suporta sa tibuok paningkamot. Ang dedikasyon sa mga trainers, facilitators ug support staff nahimong instrumento sa pagsiguro sa kalampusan ni ining transformative nga programa nga nagpakita sa potensyal alang sa positibo nga kausaban pinaagi sa education ug vocational nga pagbansay. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, ginisita sa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Health Caravan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga nakapagbigay ng serbisyo sa humigit kumulang sa 300 indigent na mga pamilya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mukabat sa 300 ka mga pamilya gikan sa Barangay Malagutay sa lungsod sa Zamboanga ang naserbisyuhan kaniadtong Domingo ilalom sa health caravan sa kagamhanang lokal. Gipanguluhan kini sa Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter sa pakipagtimbayayong sa kagamhanang lokal pinaagi sa City Health Office, Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kapulisan, Ateneo de Zamboanga School of Medicine, Chuchi Zamboanga ug uban pang mga ahensya nga suportado sa Australian Aid.
Nahitabo ang kalihukan o ang medical mission sa Malagutay Barangay Hall nga adunay libreng serbisyo alang sa mga residente sama sa libreng health consultation ug tambal, first aid lectures ug demonstration, voluntaryo nga blood typing, dental services libre nga alot ug uban pa. Dungan usab sa health caravan adunay gipahigayon nga recruitment ug orientation tali sa 143 volunteer service, medical corps ug membership with accident assistance benefit kon maab membership program. Ang 300 ka mga indigent nga pamilya sa Malagutay nagikan sa Calle Lourdes, Purok 1, 2, 3, 4 ug 5 o sa sitio Corote. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news.